Wala po kaming script, guys. Ha? Kung ano yung binabato niya sa akin, yun ang binabalik ko sa kanya. Okay, go. Ano nga ulit yung tanong? What took you so long? Kung naniniwala ka pala sa sarili mo. Alam mo kung bakit? You pushed me. Welcome to the Paco's Place Podcast. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, again, live at Paco's Place. Ito parang kapatid ko na talaga to. A big round of applause, Mr. Kenneth Lorente. Yes. Dito na naman tayo. Congratulations to you. Lagi akong sumusubaybay sa iyo and I'm very proud of what you've been doing. You are one of the few DIY original artists that I am rooting for. Ikaw, si Razek, si Clarence, kayong tatlo actually. Every time na may nilalabas kayong mga kanta, it excites me because, di ba, may mga local scene na mga show band, may mga cover bands, pero kayo, young artist of, alam mo yun, original music. Kamusta ang karir? Okay naman. Ito, kanta-kanta rito, kanta doon. Pero I'm focusing more on originals. The last time you were here, you promoted an original song. And that was nice. That was in time for Christmas, no? Yes. Now, have you written a song or are you singing a song written by one of your friends? What's the latest? Yung last namin is Be Happy Without Me na sulat ni Razek. Kay Razek. Shout out nga pala kay Razek, Mark. Razek. So, itong Be Happy Without Me, tungkol saan to? Kasi mga ginagawa namin ngayon mostly with films. Feature film, short films. Sync. So, itong kanta na to is for the film Unsaid. Okay. Kailan nilalabas to? Yung song o yung film? Yung film. Hindi mo nilalabas. Hindi ko rin alam. Well, nalabas na, di ba? Hindi pa. No, not yet. Hindi pa daw. Wala idea. Anyway, messing with you. You've been working with Razek and with Clarence. Minsan kayo ni Clarence. I mean, ngayon naka-establish ka na ng a group of people to synergize with. And now, you're moving into what Garth is doing, which is producing concerts. And this time, producing a concert for yourself, right? Mamaya na natin i-promote. But tell me, what led you to produce your own concert? What made me to produce my own concert? Shit, mali natin tanong mo. Kasalanan mo to. Ikaw may kasalanan nito eh. Pero I'm very proud of you. Kaya nga, hindi tuloy ako na payo. Iinom lang ako. Okay. Anong pakiramdam? Ano ang iyong nakamulatan? Sakit sa ulo. Grabe, di ba? Grabe. Ang especially like lahat ng aspects ng concert, ako talaga nag-isip. Ang sakit sa ulo, and especially kapag producer ka na kagaya ko, yes, walang pera. Diba? Yeah. You're investing in who? Yourself. Myself, yeah. Right? Kukuha ka ng sponsor. Alam mo yun, yung tipong iba yung nagpa-front act ka lang, iba yung ikaw yung bida. Oo, exactly. The show rests on your shoulder. Nasa akin lahat. Oo. So, what are the conversations you've had with yourself? What are the conversations you've had with your girlfriend? Sa girlfriend ko, supportive. Sobrang supportive talaga siya na kasi while I was thinking of this concert, I was preparing for my NCLEX 2. Pasado na? Hindi pa. Oh, shucks. Malapit na. So, ang niya, talagang sabi niya, you can set aside, mag-take ka. Nag-take ako. Pero bagsak. Okay lang. Okay lang. So, sabi niya, go for it. Kasi, yan naman talaga yung gusto mo eh. So, isang tabi mo muna yung nursing. And then, kaya nga, sinabi ko rin sa sarili ko, after this concert, medyo laylo muna ng performing. Focus on NCLEX. Para magkapera, para makapag-produce ng... yeah. Knowing what you know now,
Is it humbling? It is. Sobra. Like yung talagang, yung maiisip mo, kasi pag artist ka lang, wala kang ibang iisipin eh. Yung kanta mo lang, di ba? Kanta mo lang, bayad ka naman. And everything. Yung producer, lahat ng aspects, audiovisual, venue, sponsors, marketing, promotions, lahat. Sobrang overwhelming. Tapos kailangan ng expectation na kangiti ka. Na parang sariwang-sariwa ka pa rin, wala kang problema. Pero pagka uwi mo, saka, Are you honest with your girlfriend with regard to how you feel? Or nagtatago ka ng... Ay, hindi. Always open ako. And I'll tell you why. Yung unang... Nung 2019, nakipagsapalaran ako sa River Maya. Yung River Maya na Nathan, Mark, tsaka Michael Gar. Na may Perf de Castro. Ang Fonda Theater to rent that place was $20,000. Hindi ako nagbibiro. 1 week before that concert, hindi ko alam kung paano ko mababayaran yung venue. Kung may manonood bang mga tao. Dahil alam mo naman yung mga Pilipino, di ba? Last minute dumarating yan, di ba? But, it was nakakasuka sa nervyos. You are, from the time of this taping, you are close to your concert date. I'm very proud of you. How does it feel every day leading up to your concert? Napapalitan na ba ng nervyos? Napapalitan na ba ng excitement ang nervyos? O hanggang ngayon? I would say 50-50. Okay. Kasi ngayon, as much as I can, kasi 1 week na lang. I mean, less than 5 days. So, I'm more trying to focus on the music itself. But at the same time, yung business side of things, hindi ko kailangan paliwalain. Yes. Kasi, andun yung, ang daming aspects eh. Plus yung, syempre, mga ticketing, oh my Remittance mag-iingat ka sa remittance. Diyan natatakbuhan ng mga producer. Kasi di ba magpapakawala ka ng ticket. And then, magugulat ka na lang. Akala mo, sold na. Sold na. Biglang Tapos, 2 days, binabalik sa'yo yung ticket na unsold. Na-project mo na yun na... Yeah, projected mo na sold okay, na, sold diba? na kasi nabigay mo na. Yeah. Tapos ibabalik sa'yo, ticket pa rin. Wala ka pa naman gano'n, ha? Wala pa naman. Okay, wala. good. Oh, well, hindi sa concert na to. Di ba? So, na-experience mo na? Na-experience na namin. Yung concert ng... Yung kayo yung tatlo? Yung Phil Trio. Yeah. Ang Phil Trio ba kasama rito? Sila ang pinaka-main special guest. Ano sabi ng mga tao sa paligid mo nung nalaman nila magko-concert ka? Sobrang supportive. Wala bang nananalangka? Wala. Amen. Sobrang supportive lahat ng mga tao na, sige, gawin natin to. Of course, yung Starlink, Garth Garcia. You brought it up with Garth? Yeah. What was his reaction when you said this? Sabi niya, go, tulong tayo. Galing. So, yung concert na to is, nung iniisip ko yung concert na to, I was talking to yung Filipino pastor namin sa ministry, which is Pastor Oni. And shout out. talagang kinakausap ko siya na pag-pray niyo ako kasi I want this to happen. But hindi ko alam kung paano gawin. And sinabi niya lang na, why don't you do it here at the church? Which is good. Is the congregation going to watch? Yeah, they are. Nag-commit na sila ng tickets? Yeah. Galing mo naman. So, nung nilapit ko sa kanya yon, nilapit niya sa lead pastor namin sa Long Beach First Church of Nazarene kay Pastor Brad. And walang patumpik-tumpik. Sabi ni Pastor Brad, let's do it. Talagang sobra, I feel love yung mga taong nakapaligid sa akin na they are very supportive na they gonna give their hand to you na
Very humbling, no? Humbling talaga. Ano naman ang may expect ng mga tao sa'yo when they see you for the first time na ito, headlining concert mo? I'm very proud of you, ha? Because yung poster, pinapalabas namin yung poster pag, di ba? Hindi, wala ka sa maliit na box, ikaw mismo yung, naalala yung conversation na yun? Yung nasa ilalim. I remember nung sinabi mo na, kapag may poster ako nakikita, tinitingnan ko kung sino yung mga nasa ilalim na box. Ayan. So ngayon, wala na sa ilalim. Andun na ako sa... Ay, ayan. Ayun, oh. Nawala. Anong feeling? Nung dinesign yung poster na nakita mo, ikaw yung nasa pinakagitna. Ang saya na... Ito na yun. Ito na yung simula. Ang ganda na sinabi mo, ito na yung simula. Because I've always encouraged you and people like you na huwag niyong aantayin na may gumawa niyan para sa inyo. Walang pumipigil sa'yo to be your own star. Diba? If you cannot see the star in you, how do you expect other people to see it? If you cannot invest in yourself, what will give other people to invest in you? The lakas ng loob to invest in you. Kaya nga, I'm very, very proud of you. So ngayon, ano naman ang conversation mo sa sarili mo? Ano yung mga self-doubt na kailangan mong itumba? Kasi totoo, sa totoo lang, yeah. Honest tayo dito. Honest tayo dito. Yes. Paano ko bang i-explain? I know what I'm capable. And I know how to explore and exercise what I have. So why did it take you this long to do your first show? Masasagot ko yan. Wala po kaming script, guys. Ha? Kung ano yung binabato niya sa akin, yun ang binabalik ko sa kanya. Okay, go. Ano nga ulit yung tanong? What took you so long? Kung naniniwala ka pala sa sarili mo. Alam mo kung bakit? You pushed me. So, importante yun, eh, no? Someone has to remind you, eh, no? Yeah. Kasi kuya, kung hindi mo sinabi, why don't you... Kung wala yung challenge mo sa akin last time, wala tong concert na to, eh. Imagine if makakita naman tayo ng Clarence, di ba? O kaya ng Razek, ng mga ganong concert, right? Na all of a sudden self-produced. Wouldn't it be nice, di ba? Tapos from there, biglang you could be the next big thing, or si Clarence or si Razek or any one of you guys could be that. Na you guys have to do this. This cannot be just a one-time thing. Hit or miss, keep doing it. Because hindi naman lahat ng tao maniniwala sa'yo in the beginning. Eh. Importante huwag ka mawawalan ng tiwala sa sarili. Ano naman sabi ng mami mo? Supportive. Wag yung one word answer. nung sinabi mong gagawin mo to, ano yung paano mo sinabi sa kanila na eto na, gagawin ko na? Sinabi ko, I'll be producing my own concert. So ang unang ginawa niya, mga amiga. Sarap, di ba? Oo. Nung sinabi mo, sino musical director mo rito? Razek. Sabi ko, bro, I'm producing my own show. And I would like you to be my musical director. So nung sinabi mo sa kanya, be my musical director, anong reaction naman niya? Umuo na lang talaga siya. It just goes to show na itong mga tao to naghihintay lang sa'yo na gawin mo. Otherwise, they would have said, bakit ka gagawa ng sarili mong show? If they thought na hindi ka ready. Di ba? Yeah. Anong prepare mo? Yan. Madami. Explain. Hindi, may storyline. Okay, good. Storyline. Sino gumawa ng storyline? Ikaw? Ako. So, ibig sabihin, ex-girlfriend, girlfriend. Sorry. Sige, ano yung storyline? Umayos ka. So, I conceptualize the concert in 3 parts. Good. First part, syempre, of course, kailangan yung umpisa, pasabog. Basta pasabog na yung
first, second song whatsoever. And then Capture mo na sila. capture na, and then tone down a little bit. I'm playing instrument. Live band to Live band, yes. First time, tapos live band pa. Ang taray. Hindi katulad dati, special guest, -1, backtrack. Di ba? Aha. Okay, go. Tapos, yan. And then tone down, magpapiano ako, walang banda, solo piano habang kumakanta. And then fast forward sa Heartbreak. So tama nga kami ni Kuya Mike. Aabot talaga tayo sa chicks, the playboy lifestyle. Anyway. Tapos, talaga nag-usap kayo ng girlfriend mo, alam niya, babalikan mo lahat to, ha? Okay. Alam niya. Okay, good. Kasi ako rin gumawa ng script ko, ng mga skills ko. So, more like, yung concept nun is 3-4 songs in the middle of pandemic. When someone... I know, yeah. Pag-usapan natin yun sa first episode. First 5 minutes na first episode. And then after that, I'm gonna jump to my first special guest. Kasi yung mga special guests ko, I pick them because that's the people that I collaborated with. Sino mga special guest? First special guest ko, yung best friend ko na since first song na nilabas ko, kami yung gumagawa, si Nate. And Nate also is a worship leader, kagaya ko sa church namin. Yes. So si Nate, ano sabi ni Nate nung niyaya mo siyang maging part ng concert mo? Actually, ayaw niya pa nga nung umpisa eh. Sabi niya, because medyo ano na siya, medyo hindi naman nag-step back, pero like, sabi niya, pwede ba ako sa ano na lang, sa production na lang, wag na ako mag-ano. Sabi ko, hindi, may kanta tayong nilabas. Kakantahin natin yon. Okay, so si Nate, tapos sino pa? And then, Clarence, of course. Of course. Siyempre, may 2 kaming song na nilabas. And then, the last one is Phil Trio, which is my brother's na classical crossover. Sana ba ng araw, no? Ikaw na rin mag-produce kay na Razek, sa Phil Trio, kay Clarence. Napag-usapan na namin yan, actually. Kasi sabi ko, after this concert, I'll step back. I'll take my NCLEX. If I pass. When you pass? Anong if? Ay, mali. I will pass. And then, pag may pera na tayo, pwede na tayo mag-produce. Diba? And then, return the favor. Ikaw naman magpo-produce kay Garth. I mean, diba? Anything can happen. Kasi masakit din ang ulo ng taong yun. I mean, yung taong yun, ang daming tinutulungan. Sobra. Oh right? Yeah. For a change, di ba? O, Kuya Garth, ako naman magpo-produce ng concert mo. Papakita ka na lang. And then tutugtog ka na lang. Why not? Di ba? When you look at this show that you're doing, ano mga takeaway mo? Ang dami. Pero specifically, more like, kasi nung pinroduce ko tong concert ko, before muna. Kasi dati, kapag artist ka lang, ano ka lang, chill ka lang, kakanta ka lang, and then you're gonna help them. I mean, as an artist, syempre tutulong ka din to promote and to sell tickets. Ngayon, ilan na ticket mo? Ganun ako. Ano? Seryoso. Kung paano sila sa'yo, ikaw naman. Every 2 days, every tickets, nang update sa ticket sales nyo? Ganito na ba? Ano na ba? So naintindihan mo na? Naintindihan ko na. Galing, no? Tapos like yung mga iisipin mo na, ano ba, nasa positive side pa ba tayo o negative side ng ano? Kasi ang hirap. Lalo na kapag, alam mo yun, kasi as an artist dati, wala kang pakialam sa mga ganong time, sa mga ganong aspects. Pero ngayon, as a producer, talagang iisa-isahin mo. Especially, lalo na yung mga
small, mga maliliit na binabayaran mo, or like mga kailangan mo pa for that concert, magugulat ka na lang, boom! Ang laki na. Oh my God, may pantapal ba ako? yung mga ganong way of thinking. Social media advertising, meron ka? Wala. You have to. Lalo na, you're in your last leg. Magbuhos ka kahit 500. Kahit ano, i-ano mo na. Ang advertising ko lang kasi talaga with Starlink Promotions. Malapit na ba? Magsa-sold out na ba tayo? Hindi pa? Almost. By the time your concert is on, baka sold out na talaga tayo, di ba? So, that is... I like it. Ngayon, pag-usapan natin ang nursing mo because hindi mo dapat ini-ignore yan dahil future nyo ng girlfriend mo yan. Mauna ba yung pag-aasawa mo bago yung nursing mo? Ano bang plano mo sa buhay? Nursing. Kailan ka mag-aasawa? Yung kumpadre mo nag-asawa. Yung kumpadre mo nagpunta sa podcast, pagbalik, asay ko anong bago, may asawa na ako. So, what? Ayun, dineded mo tayo ni Razek. Di ba nung unang punta mo, single pa. Pangalawang guesting ni Razek, may asawa na. May asawa. Susunod na guesting, may anak na. Pero yan, nursing. Nursing ang unahin ko after this concert. And then, kasi, yung girlfriend ko kasi, kakagraduate lang. And now, she's a licensed nurse practitioner. Wow. So, kailangan kong humabol. So, NP? Yes, NP na siya. Huwag ka na mag-aral. Siya na lang pag-anuin ko, no? Okay ka na pala. Produce ka na. Pero kailan kayo mag-aasawa? Napag-uusapan naman na. So, meron kasi siyang, hindi ko lang kung pwede ko to sabihin, pero sabi niya. Alam mo, anything na sabihin mo dito, nakakommit na. Diba? Ang ano niya is, pwede na kaming makapag-asawa kapag license na ako and may bahay na ako. Wow. Malapit na. Malapit na. Kayang-kaya mo yan. Makuha ko lang yung licensure ko. Sunod-sunod na yun. Diretso na yan. So after this concert, which is top board, diba? Diba yung pinag-usapan natin? Ma-top board mo lang yan. Masabi mo lang na, yup, nagawa ko na yan. Nagawa ko na yan. Diba? Pwede mo na balikan yan. Focus ka naman sa NCLEX mo, sa nursing mo. Advice sa mga bagets na tugtog lang ng tugtog. Because ikaw nagkaroon ka ng direction bigla. And that's what I'm very proud of you. You're not a teenager anymore. What can you advise those teenagers who are starting their career in music? Ma-advise ko lang sa kanila, find a good mentor na hindi ka titipirin ng mga advices na maibibigay nila sa'yo. Kasi may mga mentor na, okay, ganito, pero mayroong mga mentor na, ako kasi, ay, inaano kita sa mentor. Off, di ba, nag-ano tayo, nag-DM tayo. Yeah. Kanina nga, sinisigawan ako nito. Pinakapagalitan na. Hindi naman, sinesermonan ko lang. Siyempre, next level, di ba? Next level. Parang kada punta ko dito, may sermon. Pero may nangyayari naman. May nangyayari. May direction. Ako naman super proud ako. As in, super, super proud talaga. By the way, we're taping on a Monday. Hindi talaga namin taping day ang Monday. But of course, it's Kenneth. And we really want to help him with regard to his first venture. Because we want this to be the first of many for you. Right? And you know, kami nga ni na Michael, ni na JJ, ang goal namin is if we can build the community by empowering each and every one of us to do our part, oh my God, unstoppable tayo. And what you're doing is inspiring. So keep doing it. Knowing what you know now, if you were to do it again, ano ang mga babaguhin mo? As of now, kasi hindi pa nangyayari yung concert, wala akong maisasagot. So far, so good? So far, so good. Kasi sobrang yung mga tao na talagang tumutulong sa akin, like ikaw, also Angel Awayan. Galing, no? Kasi
nagme-message talaga kami. 'Di ba? Ngayon yung may concert kayo with Gigi Delana on October 31st. Sobrang busy na niya eh. Yes. But she takes her time to message, kamusta ka na? Ano nang nangyayari sa concert mo? Yes. Talagang the two of you, inililid nyo ko sa direction na this concert will be a success. It has to be a success. Lalo na kung pinag-pray mo yan and binigyan ka ng blessing ng pastor mo and the church is supporting it. I mean, it's bound to be successful. Ano naman ang promise mo sa mga would-be fans mo? Because that's the goal. The goal is there will be people in the audience who are just curious of you. You have to ngayon pa lang commit to them na when you perform, you want to make fans out of them. Startled na naman ako. Bakit ba ang hirap dito sa Pacos Place? Mga tanong. Hindi. Kaya mo yan. Ako alam ko na yung sagot eh. What would I do? Para sa akin kasi, like, when I perform, I always do my best. Alam mo kung anong sagot dapat dyan? Anong tanong? Hindi, yun lang nga yung tanong. Anong sagot? Pero hindi ko lang kung nakakalimutan mo. Remember I told you yung moniker mo, yung title na binansag sa'yo. Kita mo, nakalimutan mo. Ano ulit yun? Ano? LA's Master Balladeer. Kaya nga hindi ko na nilalagay kung saan-saan yun ngayon eh. I mean, I'm grateful sa nagbigay sa akin, pero as much as possible talagang I want to take it out of the way. And I'm just going to remind you, you're a very multifaceted artist. Wow them. You're not just a balladeer. We talked about it, di ba? Mapa-dance yan. Ikaw nga nagsabi, yung mga pop kaya magawing classical, mga ganun. Pamalas mo sa kanila yun. Kasi talent mo yan eh. Pakita mo sa kanila ng in person. Ako nakikita ko lang sa YouTube eh. Natutuwa na ako. Pa-witness mo talaga sa audience mo in person kung sino ka. Because, you know, you are larger than yourself. You are, tama ba yung term magnanimous? You are magnanimous. Yun. Naniniwala ka na sa sarili mo eh. Tuloy-tuloy mo na. Hindi ka mukhang mayabang. Hindi ba? Actually, astig nga. Future projects. May song ako na i-collaborate ko with Rasek. When you say collaborate, ano ibig sabihin? Ako sumulat and then we'll Siya help. magpaproduce? Yeah, Okay. siya magpro-produce. We'll In other words, siya gagawa lahat. Okay. Hindi naman, mag-aano kami. Siya yung magigitara, siya yung magda-drums, siya yung magki-keyboard, siya kakanta ng backup. Siya magmi-mix, siya magmamaster. Siya nga lahat. Habang tulog ka, nandun siya sa studio niya sa Norwalk, nagpupuyat. Para lang malaman lang kung ang buhay ng producer. No? Yeah. Napakahirap. Yeah. Are you appreciative of the people you're working with? Sobra talaga. Kasi alam mo yun, nung nagsisimula ako lahat gumagawa. And now na pwede ko siyang malapitan anytime. Sige bro, gawin natin yan. May melody na ba yan? Kung wala pa, hindi pagtulungan natin. Ganon. Ano feeling? Ano feeling having that clique of people around you in your orbit? Ano bang feeling na kampante? By the way, Kampante. I want everybody to know, sasabihin ko na dito, and I'll tell you, ikaw, si Clarence, si Razek, inspired me and Kuya JJ to make sure na yung mga nilalabas naming mga kanta may music video. Kasi sinabi namin talaga na kung kaya nilang gawin yun at may time silang gawin yun para sa sarili nilang project, dapat kami rin, kaya din namin gawin yun without any excuses. And share that with the audience because like this, akala mo ako lang nakaka-inspire sa'yo, pero ikaw na-inspire mo rin ako. But share it with our audience. How do you guys take creating music
seriously? How do you guys take it seriously? Simula, alam mo yun, simula 3 years old ako, kumakanta ako. And then, nagko-choir, nagpe-perform, kumakanta sa weddings. And habang ngayong tumatanda, you need to evolve. So you have to reinvent yourself. Nag-try lang ako magsulat. And after that, nag-try mag-produce. Alam mo yun, gradually na umaangat yung musicality. Yung pagmamarket ng music, yung mga music video na ginagawa nyo, yung mga bagay-bagay na gano'n. Kasi di ba, hindi kayo tumitigil eh. Yung mga iba, nagsulat na ng kanta, tapos na. Labas lang, wala nang paano. Para Monarch. Di ba? Naglabas lang. Uy, hindi. Naglabas lang ng kanta. Ngayon, wala music video. Ako na yung shirt. Ay, andyan pala yung drummer. Andyan yung drummer. Siya pala yung producer natin. Oh, sorry. Fake to black. Sorry naman. Pero di ba, I mean, kayo pag gumagawa kayo ng kanta, dinediretso nyo hanggang dulo eh. Nakikita niyo yung buong proseso. Right? So pag nagko-collaborate kayo na Razek, anong kwentuhan sa studio? Collaboration talaga na, alam mo yung lahat pwede mong pag-usapan na tipong, bro, hindi ko gusto yung part na yon. Maybe we can like do some other things. Kasi sobrang kampante na kami na kahit anong gawin namin when it comes to music. Oh, try mo nga to. Oh, okay. Mas okay to. Okay. How important is it na may ganun klase kang relationship with your producer? Sobrang importante kasi ayun yung gagawa ng kanta mo eh. Eh paano kung babuyin? Okay, hindi mo sabing, hindi ko type. Pero nahihiya ka. Hindi, kailangan dapat talaga open ka and like, hindi kayong, alam mo yun na mahihain. Ay, okay, sige, okay na yan. Hindi pwedeng ganun eh. Kasi, kanta nyong dalawa yung ginawa nyo. So, you have to be open about talking kung ano yung gusto nyong maging direction ng music. Right now, are you happy where you are at? Yes. What would you advise people as old as you or younger than you who are going through tough times? Because you went through tough times. Ang mai-advise ko lang sa kanila, keep doing what you're doing and don't stop. Meron kasi talagang mga tao na, alam mo yun, parang iniisip nila na parang wala namang nangyayari. Ano bang susunod ko? Should I quit? Ayun yung mahirap na moment kasi when you stop, babalik ulit sa umpisa. When you continue. Sira momentum. Oo, sira ang momentum mo. So sisirahin mo ba yung momentum mo? After this concert. Pero kasi, for the future kasi yung pinag-uusapan eh. So are you willing to start again? Yes. We'll see. Ladies and gentlemen, Kenneth Laurente! We'll post links in the description. Please support local. Importante talaga na we support our young artists. Because tuloy-tuloy naman yan eh. We pay it forward, di ba? May tumulong sa amin, kami naman ang tumutulong sa kanila. Pag sila naman yung nasa edad namin, sila naman ang tutulong sa mga bagets. So tulong-tulong lang yan. Kaya, congratulations, brother.